Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Viral video ng umano'y pagbagsak ng Kabagan Santa Maria Bridge, pinag-aaralan ng DPWH. Dahil sa init, banta ng mataas sa heat index sa mga manukan sa Pangasinan, ibinabala ng otoridad. Ash Wednesday, ginunita ng maraming Katoliko sa Hilaga at Gitnang Luzon. At ang Paugod feels ng asong yan, bentang-benta online. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa perwisyong dala ng mainit na panahon sa mga poultry grower. Banta ng mataas na heat index sa mga manukan sa Pangasinan, ibinabala ng otoridad. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Magkakasunod na araw ng itatalang mataas na heat index sa Dagupan City. Sa forecast ng Pag-asa, aasahan pa ang mas mataas na heat index sa mga susunod na araw. Huling linggo ng Marso hanggang sa unang 2 linggo ng Abril, posibleng maranasan ang peak ng mainit na panahon. Kasunod nito, pinag-iingat ng Municipal Veterinary Office ang mga poultry growers sa Mangaldan, Pangasinan. Sa ganitong kataas na heat index, posible raw tamaan ng iba't ibang sakit gaya ng heat stroke ang mga alagang manok. Basta provide lang ng ample water para makainom sila. Yung pong ventilation, iaayusin. Nagbigay na ng abiso ang otoridad sa mga poultry growers sa mga dapat isaalang-alang para maiwasan ang pagkamatay ng mga alagang manok. Gaya ng poultry farm na ito sa Barangay Banawang na mayroong nasa mahigit 5,000 calves chicken. Sa unang linggo ng Abril, sisimulan ng ibenta ang mga manok. Kaya para maiwasan ang pagdapo ng sakit sa mga alagang manok, regular ang ginagawang monitoring. Tinitiyak din na may ventilasyon at may sapat na tubig. Lagi silang pinapainom ng tubig, binabantay laging yung tubig nila binabantayan para hindi sila mauhaw. Malilim naman dyan, hindi sila siksikan. Sa monitoring ng Mangaldan Veterinary Office, sa ngayon, wala pang itatala ng pagkamatay ng mga alagang manok sa bayan. Panawagan nila sa mga poultry farmer na agad makipag-ugnayan sa kanila sakaling may mga insidente ng pagkamatay ng mga alagang manok. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, hindi pa opisyal ang dry season o tag-init, pero maalinsangan pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Easterlies pa rin kasi ang pangunahing weather system na iiral. Pero bukod sa mainit na panahon, posible rin na magdulot ito ng localized thunderstorms lalo na sa bandang hapon at gabi. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, marami pa ring lugar ang posibleng makaranas ng ulan sa Northern at Central Luzon. May malalakas sa ulan sa ilang bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Apayao, Isabela, Pangasinan, Nueva Ecija at Zambales. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Kakulangan sa supply ng galunggong iniinda ng mga magtitinapa sa Kalasyaw, Pangasinan. Presyo ng tinapa tumaas. May ulat si CJ Turida. Ramdam daw ng mga magtitinapa sa Barangay Talibao, Kalasyaw, Pangasinan ang kakulangan sa supply ng galunggong. Tulad ni Tatay Tirson na mahigit 2 dekada nang gumagawa ng tinapa. Dapat ngayon marami na ngayon kaso biglang nawala. Hindi natin alam kung anong nangyayari. Magdadalawang buwan na raw na nararanasan ang kakaunting supply ng galunggong, kaya apektado na rin ang kanilang produksyon. Yung ibang araw na gumagawa ng tinapa, pansamantala munang tumigil dahil sa kakulangan ng supply. Kung minsan sa isang linggo wala, kung minsan 2 beses lang. Walang makuha talaga Dahil sa kakulangan ng supply, sumipa ang presyo ng tinapa sa merkado na pumapalo na sa 80 hanggang 100 pesos per balot, depende sa laki. Mula ito sa 70 pesos na presyo. Nagtaas din ng presyo ang mga tinapa producer tulad ni Tatay Tirso. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura,
Off-season ngayon ng paghuli ng galunggong kaya kakaunti pa ang supply. Pero inaasahan daw ang pagpasok ng nasa 25,000 tonelada ng galunggong sa Pilipinas mula sa mga kalapit bansa. Kaya magiging maayos din ang kalakalan sa mga susunod na araw. Tingin naman natin na ma-normalize naman yan within 2 weeks time. So, hindi ganun ka-alarma yung situation. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ash Wednesday, ginugurita ng mga Katoliko sa Hilaga at Gitnang Luzon. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, hanggang sa mga oras nga na ito ay dagsa pa rin yung mga debotong nagpupunta sa mga simbahan ngayong Ash Wednesday. Dagsa ang mga deboto sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City sa pagunita ng Ash Wednesday. Ang Ash Wednesday ang unang araw ng Lenten season ng mga Katoliko. Isa-isang nilagyan ng abo ang noo ng mga deboto bilang tanda ng pagsisisi sa kanilang kasalanan. Kasi itong Lenten season, ito yung araw ng pagbabalik loob sa Diyos at dagdagan ng pananampalataya. Pinangunahan ni Archbishop Socrates Villegas ang misa. Ito'y paalaala na tayo ay babalik sa abo. Ibig sabihin, mamamatay tayong lahat. At mabuti na mabuhay tayo na isinasaalang-alang na hindi natin hawak ang ating buhay. Pangalawa, ito ay paalaala na tayong lahat ay makasalanan. At dahil makasalanan, meron tayong dapat pagsisihan. Pero hindi nagtatapos sa pagsisisi kasi pinapatawad tayo ng Diyos. Dinagsa ng mga deboto ang St. William the Hermit Cathedral sa Lawag City ngayong Ash Wednesday. May mga trabaho ang karamihan na maagang dumalo sa misa para magpapahid ng abo sa noo. Dumagsa rin ang mga debotong Katoliko sa simbahan ng ina ng Laging Saklolo o Dambana Church sa Cabanatuan City ngayong Ash Wednesday, kasama sa homily ang pagsimula ng pag-aayuno ng mga debotong Katoliko. Hindi rin nagpahuli ang mga deboto sa Isabela sa pagpapapahid ng abo sa noo ngayong araw. Sa kasaysayan, ang abo ay ginagamit nung sinaunang panahon bilang tanda ng pighati hanggang sa maging simbolo ito ng pagsisisi ng mga Kristiyanong Katoliko. Ginunita ng mga empleyado at opisyal ng Kapitolyo sa Pampanga ang Ash Wednesday sa isang banal na misa na dinao sa Benigno Hall Capitol Compound. Sa misa, ipinaalala ang tunay na kahulugan ng Kwaresma, isang panahon ng pagsisisi, pag-aayuno at pagbabalik loob sa Diyos. Ngayong Kwaresma, hinimok ng simbahan ng bawat isa na pag-ibayuhin ang panalangin, palalimin ang pananampalataya at magsagawa ng sakripisyo bilang paghahanda sa muling pagkabuhay ni Kristo. Chris, sa mga oras nga na ito ay ongoing yung huling misa ngayong Ash Wednesday dito sa St. John the Evangelist Cathedral sa lungsod ng Dagupan. Actually, hanggang sa mga oras nga na to, kalagitnaan na ng misa, ay napakarami pa rin mga deboto yung dumarating dito nga sa may simbahan. Patuloy ang panawagan, Chris, ng Simbahang Katolika sa mga deboto na patuloy na isa puso at isa isip at isa buhay ang tunay na diwa ng Kwaresma. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Aarangkada na bukas ang GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series sa Luzon. Sa Dagupan City, isasagawa ang aktibidad sa UDD Arzadon Gym. Makasama at magbibigay kaalaman at impormasyon ang ilan sa GMA Integrated News Broadcast, Digital, Social Media Journalists na sila Howie Severino, Joseph Morong, Eileen Perez at Bernice Sibukaw. Gayon din si dating Miss Universe Philippines title holder Bea Gomez at Synergy Sports broadcaster Martin Coach Hammer Antonio. Hindi titigil ang Kapuso Network sa kampanya para sa katotohanan at edukasyon. Bukod sa Dagupan City, magsasagawa rin ng masterclass sa De La Salle Lipa sa Lipa City, Batangas sa March 7 at sa Jose Rizal University sa Mandaluyong City sa March 12. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
May hawak ang Department of Public Works and Highways o DPWH na video raw ng aktwal na pagguho ng bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Bineberipika pa ng DPWH ang video. Ayon sa kagawaran, posibleng overloading ang dahilan ng pagguho ng tulay. 44 na tonelada lang daw kasi ang kapasidad ng tulay, pero nasa 100 tonelada ang bigat ng dumaan na truck na may kargang mga bato. Bukod sa nasabing truck, may isang truck itong sinusundan na dumaan din sa tulay. Makalipas ang ilang minuto, dumaan din doon ang isa pang truck. Inaalam pa ng DPWH ang posibleng kaso sa kumpanya ng truck dahil sa insidente. Sinisilip din ng kagawaran ang kakaibang disenyo ng tulay dahil imbis daw na bakal na lubid, ay solid na bakal ang ginamit. Sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayag ang pribadong consortium na nagdisenyo ng Kabagan Santa Maria Bridge. Nalunod naman ang isang 19 anyos na lalaki sa ilog sa barangay Alas Asin, Mariveles, Bataan. Ayon sa ulat, tumalon sa ilog ang biktima na tubong Cainta, Rizal. Pero hindi na ito nakaahon. Sinubukan siyang sagipin ng kanyang mga kaibigan, pero dahil sa lakas ng agos ng tubig, hindi nila ito nailigtas. Inilektarang dead on arrival sa ospital ang biktima. Bata man o matanda, iwasan na po nating maligo sa area na yon. Doon sa may bayahing maliit, sa may waterfalls, unang-una medyo delikado, pakip yung galing ng pinagliliguan doon. Presyo ng itlog sa Calasiao Public Market patuloy na tumataas ayon sa ilang negosyante. Sundan sa report. Pumalo na sa 7.50 hanggang 9 pesos depende sa size ang kada piraso ng itlog sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan. Ayon sa ilang tindera, Pebrero pa tumaas ang presyo ng mga itlog. Limitado umano ang supply ng itlog. Kulang sa supply kasi sabay-sabay silang nag-crush yung mga farm. Maliliit pa yung manok. Ang dating 8 pesos and 70 centavos na XL na itlog, ngayon 9 pesos na ang isa. Ang medium size naman na dating 7 pesos, ngayon 7.50 na. Ang standard medium na 240 pesos per tray, ngayon pumapalo na sa 250 pesos ang kada tray. Samantalang nasa 7 pesos na ang dating 550 kada piraso ng brown egg. Pero mas maganda sana kung medyo bumaba naman yung presyo. Kahit konti lang. Hindi na inangad yung mababa kasi kailangan din naman kumita ng mga kuwan. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, posibleng tatagal ang mataas na presyo ng itlog ng 3 buwan. Ang tingin natin pinakamaaga late of May to June na normalize. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Patuloy ang demolisyon sa ilang resorts at istruktura na nasa no-build zone sa baybayin ng Santa Ana, Cagayan. Ayon sa DNR Region 2, ang pag-demolish sa mga gusali ay bahagi ng 23 beach resorts na una nang ipinag-utos na gibain dahil sa mga paglabag sa Environment and Building Codes sa Santa Ana, Cagayan. Ang 22 sa 23 mga beachfront establishments ay naitayo sa coastal at forest areas ng Sitio Nangaramoan, Barangay San Vicente sa bayan ng Santa Ana, habang ang isa ay sa Barangay Patunungan. Una na raw nabigyan ng abiso ang mga may-ari ng mga ginibang establishmento at istruktura. Inihayag ng DNR na ang mga paglabag ay nasa Section 78 ng Presidential Decree No. 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines na nagbabawal ng pag-occupy sa forest land na walang lisensya, permiso o lease agreement mula sa pamahalaan. Samantala, dahil sa hirap ng buhay, ilang pamilya sa Mangaldan, Pangasinan, bigong maipabinyag ang kanilang mga anak. Silipin sa report. Ipinanganak si Denver noong 2011 pero hindi pa siya nabinyagan. Ang kanyang kapatid na si Christina, 2015 ipinanganak pero tulad ng kanyang kuya Denver, hindi pa rin nabinyagan. Anak sila ng 37 anyos na si Mary Grace Rosalin ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Kasi sa hirap ng buhay, walang kapira-pira. Tapos walang tumutulong sa akin.
Dahil nga raw sa hirap ng buhay, huminto na sa pag-aaral si Denver. Tanging si Christina na lamang ang nag-aaral. Malaking bagay raw ang binyagang bayan na bahagi ng kapistahan ng Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa Local Civil Registry Office, nasa 57 bata ang sabay-sabay na bibinyagan sa March 6. Dumaan daw sa proseso ang magulang ng mga bata bago naisama sa listahan ang kanilang mga anak na bibinyagan. Ang proseso namin kasi, pinapapunta muna namin sila doon sa simbahan. Pagka okay sa mga requirement ng simbahan, saka sila bumabalik dito para i-list down namin yung mga pangalan. Ayon sa tanggapan, malaking tulong daw ang programa upang maibsan ang hirap ng mga magulang na pabinyagan ang kanilang mga anak. Financial problem. Siyempre, gagastos sila pag magpapabinyag, may babayaran sa simbahan. Ngayon, libre. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sinalakay ng NBI ang isang videoke bar sa Sual, Pangasinan. Gabi noong February 27. Nagsisilbi umunong pugad ng prostitusyon ang bar kung saan pwedeng ilabas ng customer ang isang GRO sa halagang 2,000 pesos kapalit ng panandaliang aliw. Ayon kay Attorney Fabian Mativ, agent in charge ng NBI Alaminos District Office, walang naipakitang business permit ang may-ari ng bar. 9 na babae ang nasagip sa operasyon, 4 sa kanila ay menor de edad. Inaresto sa operasyon ang 3 katao, kabilang na ang bar owner, cashier at floor manager. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at Special Protection Against Exploitation and Discrimination. Wala pang pahayag ang mga nahuli. Nag-surveillance po kami, so na-confirm and na-verify po na totoo po yung information na binigay po sa amin. Kaya nagsagawa po kami ng entrapment or rescue operations dahil nakita po ng mga team namin na may mga minor de edad po sa bar. Arestado naman sa buy-bust operation ng PIDEA at PNP ang high-value target drug personality sa Urdaneta City, Pangasinan. Mag-alas 2 ng madaling araw kahapon. Kinilala ni PIDEA Regional Director Joel Plaza ang suspect na si Jamie Pablo, 51 anyos, tubong San Manuel, Pangasinan. Nakumpiska sa operasyon ang humigit kumulang 100 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Nakuha din sa sospek ang baril, mga bala at drug paraphernalia. Maharap sa patong-patong na kaso ang sospek na wala pang pahayag. Trenta'y-7 anyos na lalaki araw-araw na namumulot ng basura sa dalampasigan sa Lingayen, Pangasinan. Naritong report. Tirik na ang araw kanina pero nasa dalampasigan pa rin ang 37 anyos na si Mac Jevo Laigo Gacad, tubong Barangay Libsong East, Lingayen, Pangasinan. Matyagang nagpupulot ng mga basura sa tabing dagat. Napansin daw ni Jevo ang sitwasyon sa tabing dagat nang minsan naglalakad siya kasama ang pamilya. Simula noon, araw-araw na siyang namumulot ng basura sa lugar. Meron po yung one time nakita namin yung nagkakalukor. Mas marami pa po yung mga nakuhang mga plastics, mga basura po, kaysa sa isda. Kada araw umaabot sa 2 oras ang ginugugol ni Jevo sa pagpupulot ng basura at iba pang kalat sa dalampasigan. May mga tumutulong na nga sa kanyang advokasya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gamit. Sa nakalipas na 2 linggo, kung kailan niya inumpisang itaguyod ang kalinisan sa karagatan, hindi na raw bababa sa 20 sako ng basura ang kanyang nakolekta. Pero ginagawa ko po to para maka-reach out, makatap ng ibang mga tao para ma-inspire sila and syempre mabigyan din sila ng
ng information na ganito po yung status ng dagat, ganito po ang dapat gawin na aksyon. Kasi mas mabuti po, we should act now or suffer later. Proud ang mga magulang ni Jevo sa kanyang pagmamahal sa kalikasan. Pakaganda ng beach natin eh. At naumpisahan ni Jevo yan, dapat ipagpatuloy yan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nabigyan siya ng kaalaman na magbukas ang kaisipan ng bawat isa. Panawagan ni Jevo sa mga beachgoer na sana'y magkaroon ng disiplina. Nag-i-enjoy at nabubuhay raw tayo sa kalikasan na bigay ng Diyos. Sana raw mahalin, protektahan at pangalagaan natin ito. Sa tanong kung hanggang kailan ang kanyang paglilinis sa beach, ang sagot ni Jevo, dito raw niya nahanap ang kanyang inner peace at kasiyahan. Naniniwala siyang nahanap na niya ang isa sa kanyang mga calling. Ani Jevo, marami pa raw siyang plano sa coastal area. At ito pa lang daw ang simula. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Namataan sa Padsan River sa Lawag City ang grupo ng mga wild duck. Naging atraksyon ito sa mga dumaraang motorista sa tulay dahil sa dami ng mga ito. Ayon sa Provincial Veterinary Office, naghahanap ng pagkain ang mga wild ducks kaya sila napadpad sa ilog. Pinayuhan nila ang mga residente na bawal hulihin o hawakan ang mga ito para makaiwas sa bird flu. Hindi pa kasi sigurado kung saan galing ang mga ito o galing ba ang mga ito sa mga bansa na apektado ng bird flu. Huwag hulihin, huwag hawakan, huwag panoorin lang. Yung aming byword na mga advocates for the control or for the prevention of bird flu in our areas. Samantala, ibinida sa exhibit sa Cagayan Museum and Historical Library sa Tuguegarao City ang iba't ibang likhang sining ng mga local artist. Agaw pansin ang mga obra, kabilang narito ang mga contemporary arts, traditional art, at makabagong paraan ng visual arts. Ginawa ang mga obra gamit ang oil pastel, charcoal, lapis, crochet at iba pa. Ayon kay Kevin Nino Baklig, Direktor at Curator ng Cagayan Museum and Historical Library, karamihan, mga makakalikasan ang tema ng mga obra. Itinayo ang museum noong 1973 kung saan makikita rin ang mga koleksyon ng fossils, stone tools, ethnographic materials, oriental ceramics, ecclesiastical art at mga antigong kagamitan sa lalawigan. Paghimok natin ay yung sa mga kabataan, mabigyan sila ng espasyo na ipamalas yung kanilang talento dito sa ating panlalawigang museo sa pamamagitan ng pag-host ng kanilang mga exhibition, mga technical assistance sa kanila upang mas mapagaling pa nila yung kanilang sining. Miyerkules pa lang pero kamusta na ang linggo nyo mga kapuso? Kung #feeling tired ang status nyo, baka kagaya raw kayo ng asong ito sa Nueva Ecija. Heto na ang alagang pagod ang eksena. Chilling like a king sa sofa ang Shih Tzu na si Dopey. Nakaunan pa si Boss habang nakatihaya at any point tatahol pa ang aso ng anong ulam? Deadma kasi ang face at tila pagod na pagod talaga. But wait! Awat na raw ang inyong mga judgmental reaction. Cool mode lang si Dopey noon dahil galing pala siya sa vet session. Ang video, halos 500,000 na ang views. Trending! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak
na paglilingkod sa bayan.